Praise the Lord, ye hands adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po yung last Sunday of the month of February 2026. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagitan kong to obey is better than sacrifice based on the book of 1 Samuel chapter 15 verses 22 and 23. Ang pagsunod sa Panginoon ay mas maganda at mas mahalaga sa anumang klasing offering o handog. Yan po yung ating translation sa wikang Pilipino. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ibig nating batiin ang ating mga radio listeners dito po sa Barangay FM 92.7, GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City. At ito pong marinig niyong programa ay every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Binabati natin ang aming mga radio listeners dito sa Baguio, Benguet, sa ibang lugar, Cordillera Region, Abra, Pangasinan, mabot pa ito ng Anda, Zuwal, and of course, dyan po sa Bulinaw. Binabati natin si kapatid na Fidel Tasio, dyan po sa Arengay, La Union. Of course, marami pang mga kapatiran dito sa buong Baguio, si kapatid na Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, ang Kapsula and Balawas family dyan po sa Itugon, Benguet, and many other radio listeners na hindi po natin mababanggit dito sa ating programa for limited time. Ito po ay na-advance po natin sa YouTube, usually 2 to 3 days before February 22, ay nasa YouTube na po ito. So ating mga YouTube subscribers, if you have not yet subscribed, and I would like to encourage you to subscribe, and so that you will have notification when there is a new video, and we'd like to encourage you to share the lessons to other friends and relatives and others. Sa mga radio listeners po, ang ating number, if you like to contact me, 059-49329 and 0917-700-3134. And of those who would like to get a copy of this particular lesson outline, padala niyo po inyong mga email addresses, and then we will send you the copy of this outline. Basahin na po natin ang ating teksto sa 1 Samuel 15, 22 and 23. Okay, Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king." 1 Samuel 15, 22 to 23, using po the New International Version ng ating Bible. Ngayon, basahin po natin sa wikang Pilipino ang ating teksto sa 1 Samuel chapter 15, verse 22 and 23. Sa mga hindi po, of course, sa mga kapatiran at mga ating mga subscriber and listeners na hindi masyadong naintindihan yung wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad sa Biblia. 1 Samuel chapter 15, verses 22 and 23. Ganito po ang sinasaad. If you have your Bibles with you, you can follow me as we study the Word of God.
Sinabi ni Samuel na propeta, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit pa sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat indadakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang ari. Yan po yung ating pagbabasa sa English and of course Filipino version ng ating leksyon. To obey is better than sacrifice, based on the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23. Intended for February 22, 2026 dito po sa ating radio program and of course sa YouTube. Now, dumako na po tayo sa ating introduction. King Saul was commanded by God through Samuel to totally destroy the Amalekites and everything that belongs to them, men, women, children, and even infants, sheep, camels, and donkeys. 1 Samuel chapter 15, verse 3. So yung background po nitong ating lesson, inutusan po ng Panginoon Diyos si Haring Saulo sa pamamagitan ng propetang si Samuel na wasakin, sirain at patayin ang tribo o grupo na tinatawag ng mga Amalekitas. Lahat ng mga naroon, babae, lalaki, mga bata, pati mga sanggol, pati na rin ang mga animal o mga hayop, mga tupa, mga baka, kamelyo, pati mga donkeys. So yung utos na yun, binigay ng Diyos kay Haring Saulo. So primero pa itong si Haring Saulo ay mabait na hari. But makikita natin, according to 1 Samuel chapter 15 verse 21, Samuel disobeyed God when he did not kill the king, but he spared King Agag, and he also took the sheep and cattle to sacrifice them to the Lord. 1 Samuel 15:21. So anong ginawa ni Haring Saulo? Sa halip na sundin ang Diyos, napatayin ang mga Amalekitas, mga kalalakihan, kababaihan, mga bata, pati na ang mga sanggol, at ang mga hayop nila, baka, kambing, tupa, kamelyo, at pati na rin mga kabayo. So hindi po sinunod ni Haring Saulo yan. As results of his action, God was displeased and rejected Saul as king of Israel. Sabi doon sa verse 15, 22, and 23, sapagkat hindi mo sinunod ang iniutos ng Panginoon, ikaw ay itinatakwil niyang bilang hari ng Israel. So actually po, kung titingnan natin yung kwento ni Haring Saulo, naging hari pa siya ng bansang Israel ng 40 years. 40 taon. So 40 years pa, bago siya actually natanggal, at ang pamalit sa kanya ay si King David o si Haring David. So makikita natin, as results of God being displeased by the disobedience of King Saul, God said, I will reject you as king. Through Samuel, of course, yung prophet. And so, wala na magawa si Haring Saulo kasi rejected na siya as king of Israel. Of course, may kapalit siya, but he reigned for about 40 years. So, sa kwento na yan, mga kaibigan at mga kapatid, may apat tayong leksyon na ibibigay sa inyo at ipapaliwanag kung bakit ganun ang naging resulta ng utos ng Panginoon. Of course, kung titignan nyo, masyadong drastic. Masyadong malupit yung utos ng Panginoon kay King Saul kasi patayin mo yung mga babae, lalaki, mga bata, pati sanggol. Patay daw. Bakit ganun kamuhi ang Panginoon Diyos sa mga Amalekitas? Sa Amalekitas, panahon po ni Abraham, hindi rin sila naging mabait sa mga Israelitas. Pinahirapan din nila ang mga Israelitas even during the time of Abraham. Tawag sa kanila noon, Hebrews pa. They were not yet called Israelites. They were only called Israelites after they got out of the land of Egypt. So sabi ng Panginoon, parang resulta, punishment o parusa sa mga
tao doon sa Amalekite ang pinagagawa na utos ng Panginoon kay Haring Saulo. Para sa ba hindi sa sumunod? Now, ano po yung mga leksyon na mapag-aralan natin dito? Number 1, the priority of obedience over ritual. 1 Samuel 15:22. Mas gusto ng Panginoon Diyos yung sumusunod tayo kaysa yung may ihahandog ka na sakripisyo o mga hayop. Number 2, the dangers of disobedience to God. 1 Samuel 15:23. Delikado po na hindi natin sundin ang Panginoon Diyos. Kapag tayo ay hindi sumunod sa kanyang mga kautusan, meron pong consequence yan. Number 3, consequences of rejecting God's word. Ano yung mga resulta ng pag-reject ni King Saul sa salita ng Diyos? Pag-aaralan po natin yan. And the last but not the least, we will get some application, conclusion mula sa ating teksto. Pumunta na po tayo sa ating discussion, pagpapaliwanag. Unang-una, yung subject na the priority of obedience over ritual. 1 Samuel 15:22. Ang gusto ng Diyos, sundin natin siya sa kanyang ipinag-uutos at hindi yung maghahandog tayo ng anumang bagay. Si Saulo, ang akala niya, kung siya ay maghandog ng mga hayop, sakripisyo sa Panginoon, matutuwa na yung Panginoon Diyos. Pero sabi ni Haring Panginoong Diyos, through Samuel the prophet, mas maganda kung sinunod mo yung sabi ng Diyos kaysa yung mag-alay ka ng mga hayop na kinuha mo doon sa mga Amalekitas. Yun po yung sabi ng propetang Samuel. So obedience, therefore, is better than sacrifice. God delights more in obeying His voice than in burnt offering. So, huwag natin po ulit-ulitin. Mas gusto ng Diyos na sinusunod ang kanyang utos kaysa maghandog tayo ng mga animal sacrifices. Kasi nung kapanahon na yun, ang tinatanggap pong sacrifices ng Panginoon ay mga hayop, animal sacrifices. Today, brothers and sisters, instead of offering animals, kasi panahon na ng mga Israelitas yun, wala na po sa panahon natin ngayon. So ano ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayon? Romans chapter 12 verse 1, sabi ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, brothers, that you present your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So sabi ni Apostol Pablo, sa Roma 12:1, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, na ialay nyo ang inyong mga pisikal na katawan bilang handog na tinatanggap ng Diyos kaaya-aya. So ano ang sacrifice na dapat nating ibigay sa ngayong kapanahon sa Panginoon? Hindi na po animal sacrifices kasi nakaraan na yun. Those were done during the Old Testament, especially binigay ng Diyos sa mga Israelitas sa pamamagitan ni Moses. So today, as Christians, God does not demand animal sacrifices, but He demands, or rather, He wants, ang preference ng Panginoon. According to Romans 12 verse 1, sabi ni Apostol Pablo, let us present our physical bodies as living sacrifices. Paano natin ginagawa? Hindi tayo yung i-offer at ihahandog. Ibig sabihin, yung ating buhay, yung mga sakripisyo, yung pagmamahal natin, yung pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, that's the physical body sacrifices na hininga ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay magpapasunog, magpapapako. Hindi po yan, dahil ginawa na po ng ating Panginoong Diyos yan. So, listening over ritual. Mas magaling at mas maigi kung pakikinggan natin ang Diyos kaysa maghanap tayo ng ihandog ng mga hayop. Usually, ganun ang tao. Gusto niya, parang bribery yan. Lord, ito bibigay ko sa iyo. Kung ano man ang hingin ko, ibigay mo. But God said, you have to listen. You have to obey rather than giving something in return or in aside from what I have told you. So, walang
Wala pong deal ang gusto ng Panginoon. Obedience talaga ang gusto ng Panginoon. Heeding God's word is better than the fat of ram. Sabi dito, mas maganda yung sinunod mo ang salita ng Panginoon kaysa nag-offer ka ng mga animal sacrifices. And then of course, James chapter 2:26. Sabi ni Santiago, sabi niya, faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, naniniwala ka sa Diyos, ayaw namang sumunod. So, yung pananampalataya ay considered patay sa harap ng Diyos. Santiago 2:26. The peril of religious activity. Religious observances are empty if they are not accompanied by a life of obedience to God's words. Ang sabi ng karamihan ng tao, pag sinalaw ay nagsisimba, nagbibigay ng abuloy, nagiging mabait sa mga kapwa nila, sapat na raw yun, mga kaibigan at mga kapatid. But of course, religious observances are empty. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi naman natin sinusunod ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, halimbawa, kayo ay sumamba sa akin sa espiritu at sa katotohanan. Pag sabihin ng espiritu, walang nakikita. Pero may mga tao sa mundong ito, mas gusto nila may nakikita silang ribulto. Santo Niño, Black Nazarene at others, Mama Mary na ribulto. Kasi yun daw ang parang simbolo ng tunay na Diyos. But sabi ni, nakasulat sa John chapter 4, verse 23 and 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu, at ibig ng Panginoon na siya ay sambahin sa espiritu, yung walang nakikita. Espiritu ang ibig sabihin, from the heart. Hindi yung pakitang tao lamang. And God will be happy when we worship Him in spirit and in truth. Anong truth? Yung katotohanan po na galing sa salita ng Diyos. So some people, sabi nila, attending masses or celebrating fiestas are substitute for obedience to God. So ang iba, mag-a-attend lang ng misa, magse-celebrate ng fiesta, mag-aalay ng mga bulaklak doon sa mga puon. Sapat na po yun sa kanila. But actually, hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. Magmahal ka sa iyong kapwa, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, tumulong ka sa mga naaapi at nangangailangan. Yun po ay hindi nasusunod. So, substitution of anything that we give to God are actually not acceptable, brothers and sisters. Now, let's go to the second part of the lesson. The danger of disobedience to God. 1 Samuel 15:23. Ano sabi ni Samuel na propeta? Sapagkat hindi mo sinunod ang Panginoon Diyos, napatayin lahat ng mga Amalekitas, mga babae, lalaki, pati mga bata, mga sanggol, pati ang kanilang mga hayop. Ikaw ay tinatakwil ng Diyos bilang hari ng Israel. And of course, sa kwento, Saul still reigned for 40 years before na dumating si King David, the shepherd boy David, na pumatay kay Goliath. But there is always a danger in disobeying God. Number one, danger. Rebellion is considered witchcraft. Pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon Diyos, para tayong isang rebelde, at kapag tayo ay rebelde, ang pagiging rebelde natin, ang pagiging hindi masunurin, ay kapareho po ng pagkukulam. Parang pagkukulam yun, sabi ni dito sa 1 Samuel chapter 15. Ano yung mangkukulam? Yung mangkukulam po, yun yung gumagamit ng mga iba-ibang pamamaraan, kumukontak sila sa mga evil spirits, mga masasamang espiritu. At yun po ay nagkukunwari na mga anghel daw ng kaliwanagan, pero actually they are rejected, rebellious spirits of God. So, yung witchcraft, pagkukulam, sabi ni Samuel, kapag tayo ay hindi sumunod sa Diyos, para tayong mangkukulam. Bakit? Ano ba ang mangkukulam? Well, ang mga mangkukulam, mga brothers and sisters, hindi po nila kinikilala ang Diyos. The mangkukulam or the witchcraft or the witches seeks to control and ignore God's authority.
Hindi nila pinahalagan ang otoridad, kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sabi nila, kami makapangyarihan. At ang kapangyarihan niya, siyempre nagaling yun sa Diablo, kay Satanas. So kaya ang pagre-rebelde, ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos, ay kapareho po ng pagiging mangkukulam. Kasi sinasabi mo, mas magaling ako sa Panginoon. Ganun po ginawa ni Haring Saulo. And so, of course, we see that Saul was rejected by God as king. And later on, sa 1 Samuel 26, verse 7 to 10, ipinagbalaw ni Haring Saulo yung mga magkukulam sa kanyang kaharian. Subalit, siya mismo, hindi niya sinunod yung kanyang utos. Because he went to the witch. Pumunta po siya sa isang magkukulam doon sa isang lugar na tawag ay Endor para palabasin si Propetang Samuel. Noong panahon na yun, patay na si Samuel. Gusto niya makausap. Hindi niya makausap ang Diyos. Gusto niya yung espiritu o kaluluwa ni Samuel na kanya makausap. So sabi ni Samuel, doon sa 1 Samuel 15, stubbornness is idolatry. Ang pagiging matigas ang ulo ay parang sumasamba ka sa ibang Diyos-Diyusan. Bakit? Gusto ng Diyos, sundin natin yan. Pero ayaw nating sundin. Sinunod natin yung ating sarili. Ang mangyayari, parang ginagawa nating Diyos ang ating sariling kagustuhan. We play God. Tayo ay nag-aakto na para tayo yung Diyos mismo at hindi yung Diyos sa langit. So when we rebel against God, when we disobey God, kung matigas yung ating mga ulo, that is similar to having other gods. And of course, sabi ng Exodus chapter 20, verse 1 and 2 and 3, sabi ng Panginoon, you shall not worship other gods, you shall not make any other kinds of gods. Maglililo kayo in heaven and on earth. Huwag kayong gumawa ng mga graven images o mga imahen, because I am a jealous God. So presumption or stubbornness is compared to iniquity and idolatry. Pag sinabi natin hindi tayo sumusunod sa Panginoon, parang sinasabi natin hindi mahalaga ang Panginoon. And of course, according to the book of Galatians, chapter 5, verse 19 to 21, sabi ni Apostol Pablo, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Mahaba pa yung listahan na yun, but one of them ay yung mga idol worshippers. Idolaters will not inherit the kingdom of God, according to the Apostle Paul in Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Because why? Because it elevates one's will above God's will. Pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, sinasabi natin, mas magaling tayo sa Panginoon Diyos. But of course, Jesus Christ said in the book of Matthew, chapter 18, verse 4, paano ka consider na dakila sa harap ng Diyos? When we become humble, like a little child, we are the greatest in the kingdom of heaven. Pag tayo raw ay naging magpakumbaba, katulad ng isang bata, isang paslit, inosente, madaling magpatawad, magiging tayo ang pinakadakila. So that's what God said. Humility, accepting our faults and considering God as the source of everything, yan po ang gusto ng Panginoon. Humility is the way to greatness. Pag-ibig nating makonsider na pinakadakila tayo sa buong kaharian ng Diyos, dapat maging mapagpakumbaba tayo. Another epekto ng consequence ng disobedience, there is what you call self-deceit or deception. So yun po yung danger of disobedience to God. There is self-deceit or self-deception. Bakit ko sinasabi yan? Well, the King Saul tried to justify his sin, showing how disobedience often leads to self-deception. Sabi naman ni Saulo, hindi ko naman pinatay si Agag kasi naawa naman ako. Sabi ng mga tao, huwag mo nang patayin. Iuwi mo na lang. Pakita mong tropeyo mo, parang pakitang tao na mas magaling si King Saul, at pati mga hayop gamitin mo para handog sa Panginoon Diyos. Yun ang sinabi ng mga tao at pinakinggan ni Haring Saulo ang mga tao. If we say, sabi ni Apostle John, 1 John chapter 1 verse 8 to 10,
self-deceit and deception. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. We make God a liar and the truth is not in us. So sabi ni Apostol Juan, pag sinasabi natin hindi tayo nagkasala, sabi ni King Saul, wala akong kasalanan, sumunod naman ako, but that is not correct. So sabi ni Apostol Juan, if we say that we have not sinned, marami naman tayong kasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan sa harap ng Panginoon, we deceive ourselves and make God a liar. So dinadaya natin ang ating mga sarili at ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Matindi po, di ba mga kaibigan at mga kapatid? Third lesson from the story of King Saul. Consequences of rejecting God's word. First, Samuel 15:23. Sinabi ko na kanina, the first consequence of rejecting the word of God is King Saul was rejected as the king. He could have reigned more than 40 years at saka yung mga anak niya pwedeng successor sa kanyang trono. But when he rejected God, God rejected him as king. And of course, Samuel was asked to anoint King David as the next king of Israel. So rejection by the Lord, brothers and sisters, ang resulta po, God rejected King Saul as king. Hindi siya nagpatuloy na roll call na naging king siya for 40 years, but he did not have successors. Disobedience has spiritual consequences that affect one's standing in purpose before God. So in other words, hindi lang po sa buhay na ito, ang consequence, ang resulta ng kasalanan ng hindi pagtupad sa Panginoon Diyos. Hanggang sa kabilang buhay. Ano sabi ng Panginoong Kristo? He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe is already condemned. Habang buhay pa tayo, kung tayo hindi sumusunod sa Panginoon Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, we are already reserved for punishment. Yan po sinasabi ng Mark 16, verse 16. If we do not believe, God has already intended for us to be punished. He who does not believe shall be condemned. Future tense. Hindi pa ngayon, agad mangyayari yun. It will happen in the future on the judgment day when we will all face the judgment seat of Christ. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? 2 Thessalonians 1, 8 and 9. Ito po, napaka-importante mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, when Christ will return with his powerful and mighty angels from heaven, he will take vengeance on them who do not know God and those who do not obey the gospel. So pagbalik daw ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 1, 8, 9, kasama yung mga makapangyarihang anghel, paghihigantihan niya raw, dalawang klaseng tao. Number one, yung hindi kumikilala sa Diyos. Sino yung hindi kumikilala sa Diyos? Sabi ng tao, may Diyos kami. Subalit, ang pagkilala sa Diyos ay pagkilala na ang Diyos sa langit ay Espiritu, hindi nakikita. And of course, si Kristo nakita natin na makita sa langit. Hindi na siya physical, kundi spiritual na siya. Jesus Christ is now in the right hand of God. So when we have other gods, like, let us say, sabi na natin, Mama Mary, Santo Niño, or Black Nazarene, or any other gods, Tikabunian, when we substitute other things, hindi natin sinasabi na kinikilala natin ang tunay na Diyos. We should know the real God. The real God is in heaven. His Spirit is powerful. Ano pa? Yung pangalawang paghihigantay ng Panginoong Kristo, pagbabalik niya, ay yung hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay simple. Si Kristo naparito, nabuhay, nangaral, namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero may kondisyon. Sumampalataya tayo sa Kanya, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, magpabautismo sa tubig, simbolo ng paghuhugas ng mga kasalanan, hindi yung tubig
kung hindi yung dugo ni Kristo ang naghuhugas, at yan ay paniwalaan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang uri ng kaligtasan. At marami ang mga tao, narinig nila yung ebanghelyo na tunay mula sa Biblia, simple lang. Ayaw po nilang sundin. Gusto nila maghandog ng mga iba't ibang klaseng handog. Pupunta sila sa simbahan, pupunta sa mga iba-ibang simbahan, parang church visitation, dadalo sa mga piyesta, magiging deboto ng isang santo. Yung po mga bagay na yun, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi mahalaga. Simple lang ang ebanghelyo, paniwalaan mo si Kristo, pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, at magpabautismo ka sa pangalan niya, pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, hugasan ng iyong mga kasalanan, at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakasimple po. Conclusion and application, mga kapatid, sa ating lesson. Now, please notice this. Importante po. Partial obedience is still disobedience. Katulad ng ginawa ni Haring Saulo, sumunod ka siya, pumunta sa Amalekite. Pero hindi niya pinatay si King Agag at ang mga hayop hindi niya rin pinatay. So that's what we call partial obedience. Ang gusto po ng Panginoon, mga kapatid, full 100% obedience. Yung susundin siya ayon sa kanyang sinabi. God demands full. God demands full, not partial obedience, mga kaibigan at mga kapatid. Ayon sa Santiago 2:10, sabi ni Santiago or James, breaking one part of the new law or the law means breaking all of them. Sabi ni Santiago, if you break one of these commandments, you have broken everything. Pag nasuway mo ang isa sa mga kautusan ng Diyos, sinuway mo na rin ang lahat. So, ayaw ng Diyos yung partial obedience. Gusto ng Diyos 100% obedience. Excuse me. Alright, so anong gusto ng Panginoon Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? We have to examine the areas of life where convenience is chosen over disobedience. Kung minsan ang tao gusto niya, relax lang. Itong gusto ko mahirap yung pinagagawa ng Panginoon. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Saliksikin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa tunay na pananampalataya. Ano yung tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya ay mababasa sa Biblia. Simple lang po. Gusto ng Diyos, sambahin natin siya, buong kaluluwa, espiritu, kalakasan, at mahalin natin ang ating kapwa-tao. Yun po yung simple na utos ng Panginoon Diyos. At kung sinusunod natin yan, kung tayo ay nasa tunay na pananampalataya, nasa tunay na iglesia, naniniwala kay Kristo at marami pang iba, yan po ay dapat gawin natin. 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether you are in the faith. Ano pa sabi ni Apostle Peter? 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Sabi niya, make your calling in your election sure. Gawin ninyo ang inyong pagkatawag na sigurado at kayo ay hindi magkakamali. So make your calling in your election sure. Paano natin ginagawa yan? Siyempre, pag sinusunod natin yung salita ng Diyos, pinag-aaralan natin palagi yung salita ng Diyos, we can never fail. We can never make mistakes kung palagi tayong tumitingin sa Biblia at tinitingnan natin kung ating ginagawa ay tama ba ayon sa kautusan ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Kristo, not all who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but you does the will of my Father who's in heaven. Matthew chapter 7:21. So, ang gagawin po natin, brothers and sisters, acknowledge our failures. Tanggapin natin yung ating mga kamalian, pagsisihan natin yung ating mga nagawa sa buhay, ang mga pagyayabang, ang hindi pagtingin sa kagustuhan ng Panginoon Diyos,
At huwag nating sabihin tayo ay walang kasalanan. There is nobody who can say, I have not sinned. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:23? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat nakasala, sabi ni Apostol Pablo. So ano pong remedyo? Sabi ni 1 John chapter 1 verse 8, confess your sins to God. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon Diyos and He is willing to forgive us. And of course, Gawa 2:38, sabi ni Apostol Pablo, repent and be baptized. Pag sinabi nating repentance, pagsisisi, ibig sabihin, iwanan na natin yung mga gawaing masasama. Yung pagsamba na hindi ayon sa Santa Biblia at magpabautismo. Yung bautismo po, ito yung nilulubog sa tubig. Karamihan sa experience ng mga tao na bautismo, yung winisikan lang, binuhusan sa ulo at hindi tunay na bautismo yun, sapagkat wala pang alam yung mga kabataan, mga sanggol, na binuhusan ng tubig sa ulo. Ang tunay po na bautismo sa Biblia, Matthew 3:15 and 17, si Jesus Christ mismo, inulubog po sa tubig ni Juan Bautista. Bakit kailangan ilubog? Romans chapter 6 verse 1 to 5. Sabi ni Apostol Pablo, pag tayo ay nababautismuhan, nilulubog, nililibing, ano yung nililibing mo? Yung iyong masamang pagkatao, masamang buhay, spiritual na paglubog, at pag ikaw lumabas na sa tubig, you are a new person, born again. Bago ng pagkatao, hindi bago yung iyong itsura. Spiritually, you are a spiritually born again person. Yun pong ibig sabihin ng baptism. At ano yung bagay na ginagawa natin? Kasi nilibing na natin yung ating sarili sa Panginoon, lahat ng kasalanan. Okay? So, final reminder sa mga lahat ng mga subscriber and listeners, to worship is not just what we do for God. Ang tunay na pagsamba ay hindi yung gusto natin gawin sa Panginoon Diyos. Ang tunay na pagsamba, ayon sa sinabi ko kanina sa Matthew 7:21, yung hinahanap natin yung gusto ng Diyos. Not all who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father in heaven. So let us worship God in spirit, walang mga ribulto, and also in truth. Truth means salita ng Diyos, ang Biblia, John 4:24. At sa mga hindi pa Kristiyano, kayo po ay inimbitahin namin ngayon. If you are not yet in the member of the Lord's Church and the Bible, we're inviting you. Sabi ni Jesus Christ, Mark 16:16, you believes in me and is baptized shall be saved. The Apostle Peter said, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Kailan ang tamang oras? Sabi ni Apostle Pablo, 2 Corinthians 6 verse 2, now is the acceptable time. Pag narinig niyo yung lesson na ito, anywhere in the whole world, anywhere in the whole Philippines, now is the acceptable time. Tomorrow may be too late. Today is the day of salvation. Sabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians 6:2. And brothers and sisters, Jesus Christ is inviting you. Sabi ni Cristo, Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid sa pagtatapos po ng ating lesson. Panginoon, sa langit, marami pong salamat Panginoon, aming Ama na nasa langit. Salamat sa leksyon na ito. Salamat po sa pagdating ng iyong anak na si Jesucristo dito sa lupa, naging tao, namatay sa krus para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagkakataon na mapahayag yung salita dito sa radyo, sa YouTube. Salamat din sa aming mga sponsors. Of course, ating pong pinapasalamatan kapatid na Nards and Bibing Tuanyo dyan po sa Dao Capiz. And of course, my sister Evelyn dyan sa Cebu with his son Neil. At marami pa pong mga tumutulong sa ating radio broadcast and of course, sa ating YouTube channel. Lahat ng subscribers. And of course, I would like to announce that this weekend I will be in Lopez, Quezon Province para bautismuhan po isang nag-respond sa salita ng Diyos, kapatid na Virgilio Marfil dyan po sa San Andres, Quezon Province. Pagdasal po natin mga kaibigan at mga kapatid ang pagtanggap ng salita ng Diyos. I'd like also to make an announcement
sa aming gospel meeting kahapon doon sa Lingayen, Pangasinan, through the Dumalandan Church. Isa pong 90-year-old na kapatid, former councilor, kagawad, at Taylor. Sa pangalan niyo po, Arsenio Orate Jr. Siya po ay tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo at siya po ay binautismo namin doon sa Agno River sa Dumalandan East, Lingayen, Pangasinan. Purihin po ang Panginoon, and God bless us all as we continue to serve Him, and may you also be blessed by listening, subscribing, and sharing this lesson to many people. In Jesus' name, all of this we ask. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.